ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang universities, colleges, and schools athletic associations o kilalang UKSAA ay isang asosasyon na nilalahukan ng iba't ibang universidad at kolehiyo kung saan nagtatagisan ng galing sa talento, sports at kagandahan ng mag-aaral. Ang Pasig Catholic College ay isang miyembro ng nasabing asosasyon, ngunit maraming kumakalat na usap-usapan, pati na rin sa social media, na imbis na mahikayat ang mga estudyante, nagiging dahilan pa ito ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili ng mga representative. Usap-usapan din na ang mga atleta at ng representative ng Miss UKSAA ay kulang na kulang sa moral at pinansyal na suporta mula sa nasabing kolehiyo. Kinuha namin ang pahayag ni Joy Solana na dating Miss UKSAA representative sa taong 2014. Ngunit tumanggi siyang humarap sa kamera at nagbigay na lamang ng pahayag gamit ang Facebook. Ayon sa kanya, sobrang kahihiyan ang inabot niya sa pagsali sa UKSAA. To quote, I never volunteered to be part of UKSAA. Hindi ko naman pinesent yung sarili ko na, hey, pick me, I'm beautiful, ako na lang piliin nyo. Kung alam ko lang na ganito magiging outcome, never akong mag-a-agree na mag-join. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, sana sinave ko na lang yung sarili ko sa kahihiyan. Ipinahayag din niya ang pagtrato sa kanya ng isa sa mga opisyal ng UKSAA sa naturang paaralan na si Engineer Josana na hindi umano'y nakapagpababa ng kanyang tiwala sa sarili. To quote, Then kinausap niya ako nung Monday, sabi niya, kaya mo ba? Kasi kung hindi, wag na lang sumali. Napatahimik ako, sabi ko na lang, sige po sir, wag na lang po para di ka ma-hassle. Tapos yun, okay na, hindi na ako dapat lalaban nun. Kawalan din ng sapat na budget ang isa pang problema na lalong nakapagpasakit ng ulo ni Joy. Then nung okay na, inasikaso ko na yung gowns. Ang problema naman nun, need ng down payment yung HMUA. Wala akong dalang ATM or cash nun, so nawawala na talaga ako ng gana. Tapos ayun, nagawa naman ng paraan. Nakakuha din kami ng pahayag mula sa miyembro ng varsity team ng dapat dagdagan nyo dagdagan yung pondo yun ba? Tsaka yung dapat hindi laging high school yung priority pati college. Hindi, pag oras ng training, wala kami pag-trainingan. Nakikiarkila pa kami sa ibang court sa labas. Totoo nga bang winawalang bahala lamang ng mga administrador sa naturang paaralan sa pagbibigay ng kaukulang suporta sa mga kalahok ng UKSAA? Sa pagbabalik, ating sisiyasatin ang iba pang detalye ukol dito. Dahil sa mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa kakulangan ng moral at pinansyal na suporta sa mga atleta at Miss UKSAA representative na lumalahok kada taon, nakakabahala na mapagpatuloy pa ito sa susunod na henerasyon ng mag-aaral. Sa pamamagitan ng koneksyon sa loob, ay nakakuha kami ng pahayag mula sa nag-cover ng UKSAA 2015 na itatago na lang namin sa pangalang JI. Isinuwalat niya ang mga kakulangan ng PCC at nangyayari tuwing nagkakaroon ng ganitong okasyon. So all I can say about UKSAA 2015, nothing has changed. Parang mga pasok din. Yes, PCC gives credit for our players, pero I think kulang talaga sa support para sa players. I've heard of a news that they are the ones financing for their jerseys and shorts. Just imagine that. As for the school support to the players, kulang talaga. Financially, in training, etc. BCC gave our news 2.5k pesos to spend. Ano pwede magastos doon? Our news need to prepare clothes for 5 different categories.
paano pagkakasya ng 2,500 pesos? Kung sa gown and makeup, kulang na. I was there the whole time. Isa ako sa nag-cover ng Miss Uksaa. So PCC was like, okay, you're the muse. You're super. Naging malaki ring issue ang naganap na Uksaa 2015 dahil sa pagkakapareo ng nightgown ng dating 2014 representative na si Joy Solana at ang kasalukuyang representative na si Wesley De Leon. Tila walang gumagabay sa kanila bilang pambato ng paaralan sa Miss Uksaa. Hindi lamang ang mga kalahok sa Uksaa ang nakakapuna sa kakulangan ng suporta ng kanilang paaralan, pati na rin ang ibang mag-aaral. Marami rin ang nagpo-post ng kanilang hinaing sa social media na nagkakaroon daw ng dayaan sa Uksaa 2015, kaya't naglibot kami upang mas marinig ang tinig ng mga physicians. Nangyari sa 2015 sa araw na yun, parang di ako satisfied sa nangyari sa akin dahil sa di tama yung baga nila lahat ng panalo halos ang panalo niya puro sabyo ang Satisfied ka ba sa result? Hindi kasi hindi naman parang yung iba doon hindi naman kasi sinusuportahan. Parang pagka nagkaroon na sila ng isang representative after that, hindi na nila masyadong masusuportahan kasi ewan ko kahit sa financial di ba dapat sila dapat magkakaroon. Sa tingin mo ba nagiging supportive ba yung PCC? Hindi kasi una-una dapat yung financial, yun yung sagot nila, di ba? Tapos dapat yung suporta ng mga estudyante sa mismong sa pinakamataas ng lagayan para sa mga estudyante. Salamat. Anong masasabi mo sa proseso ng pamimili ng PCC ng representative para sa Miss Uksaa? Tingin ko walang basis kasi dapat kapag ganon, malaking event, malaking pageant, malaking contest, kasi school yung pangalan na dadalhin mo, so dapat may criteria. May talagang basihan kung anong kunin. Hindi yung basta maganda o kaya may height, yun na. Dapat dumadaan sa maraming screening, hindi yung kung sino lang yung available at may gusto. Kawalan ng kumpiyansa sa sarili at kawalan ng ganang makipagkompetisyon sa ibang paaralan ay ilan lamang na maaaring mangyari sa mga mag-aaral ng Pasig Catholic College. Kung hindi tutugunan ang pagkawalan ng suporta sa mga atleta at representative para sa Uksaa, ano nga ba ang maaaring gawing tugon upang mapagkaisa hindi lamang ang mag-aaral, kundi pati na rin ang opisyal na namamahala ng Uksaa sa Pasig Catholic College?